Duct water allowance, change in drop due to change in density. Hello po mga kabaro, Captain Bobby po. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa duct water allowance. Ano nga ba ang duct water allowance? Ang duct water allowance ay ang difference between the present drop condition at new drop condition. Nagkakaroon ng pagbabago sa drop condition dahil sa pagbabago ng duct water density mula sa lugar na pinanggalingan ng barko at sa lugar na pupuntahan o vice versa. Maaari ring mararanasan ang pagbabago ng duct water density sa isang lugar dahil sa tinatawag na flood tide o ebb tide. Ang ibig sabihin po ay nagkakaroon ng pagbabago ng duct water density sa isang lugar during high tide at low tide, lalong-lalo na sa mga lugar na nasa bukana ng ilog, na kadalasan ang duct water density ay pabago-bago. Ngayon, paano natin makuha ang duct water allowance? Madali lang po mga kabaro. Una, kunin natin ang present main drop. Pangalawa, kunin natin ang corresponding hydrostatic displacement at LCB base sa present main drop. At pagkatapos ay kunin natin ang lockup displacement base sa bagong density. Pangatlo, gamit ang nakuha na lockup displacement, hanapin sa hydrostatic table ang bagong main drop. At pagkatapos ay kunin ang bagong corresponding LCB at MTC. Pang-apat, kunin na natin ang duct water allowance. Pang-lima, kunin natin ang change of trim o COT. Pang-anim, hanapin natin ang mean rise or sinkage. Ito ay nakadepende sa duct water allowance. Kapag galing sa lugar na mataas ang duct water density, papuntang mababa, ang gamitin natin ay sinkage. Kapag galing sa mababang duct water density, papuntang mataas na duct water density, ang gamitin natin ay mean rise. Tandaan lamang po, kapag palubog ang drop natin, sinkage ang gamitin. Kapag palutang naman, mean rise ang gamitin. Pang-pito, hanapin natin ang half of COT or CD forward and CD up. At pagkatapos ay i-summarize natin lahat na nakuha na impormasyon upang ma-determine natin ang bagong drop condition. So base sa ating example, ito ang mga data. Present drop forward, 12.30 meters. Present drop up, 12.80 meters. Present duct water density, 1.025. New duct water density, 1.018. Dahil meron na tayong given data, ang una natin gagawin ay kunin natin ang present main drop. Present main drop is equal to present forward drop plus up drop divided by 2. Present main drop is equal to 12.30 meters plus 12.80 meters divided by 2. Present main drop is equal to 12.55 meters. At pagkatapos, hanapin natin sa hydrostatic table ang corresponding displacement at LCB o longitudinal center of buoyancy ng barko base sa nakuha na present main drop which is 12.55 meters. So ang ating corresponding hydrostatic displacement at LCB base sa main drop na 12.55 ay ang mga sumusunod. Displacement is equal to 70,122 metric tons at LCB which is equal to negative 4.78. Ang next na gagawin ay kunin natin ang lookup displacement base sa new density. Lookup displacement is equal to displacement times all density divided by new density. Lookup displacement is equal to 70,122 metric tons times 1.025 divided by 1.018.
So ang ating lookup displacement is equal to 70,604 metric tons. Gamit ang lookup displacement, hanapin sa hydrostatic table ang bagong mean drop, bagong LCB, at bagong MTC. So base sa ating lookup displacement, ito ang mga data. Bagong mean drop, 12.628 meters. Bagong LCB, negative 4.139. At bagong MTC, 952.24. Ang next na gagawin ay kunin na natin ang dock water allowance. Dock water allowance is equal to new mean drop minus old mean drop. New mean drop, which is equal to 12.628 meters minus old mean drop, which is equal to 12.55 meters. So ang ating dock water allowance is equal to 0.078 meters. So ang next po na gagawin ay kunin natin ang change of trim. Change of trim is equal to new displacement times new LCB minus old LCB divided by new MTC times 100. So new displacement, which is equal to 70,604 metric tons times new LCB, which is equal to negative 4.139 minus old LCB, which is equal to negative 4.193 divided by new MTC, which is equal to 952.24 times 100. So ang resulta po natin, change of trim is equal to 0.04 meters. Ang next po na gagawin ay hanapin natin ang mean rise or sinkage. Since nakuha na natin ang dock water allowance, which is 0.078 meters, at dahil palubog ang barko, ang dock water allowance natin ay katumbas ng sinkage. Ang next step po ay summarize na natin ang mga nakuha natin na data. So ito po ang mga data. All drop, forward 12.30 meters, aft drop 12.80 meters. Rise or sinkage, which is katumbas ng dock water allowance, forward plus 0.078 meters, up plus 0.078 meters. Half of change of trim or CD forward and CD up. Dahil payuko po ang barko natin, ang forward po natin ay i-add at ang up ay subtract. So CD forward is equal to plus 0.02 meters. CD up minus 0.02 meters. So ang final drop po natin, forward 12.398 meters, up 12.858 meters. Final trim 0.46 meters. Tandaan lamang po, kapag ang barko ay nag-shift from one density to another, dalawang bagay lang ang mangyayari. Una ay ang tinatawag na parallel sinkage or mean rise. At ang pangalawa ay ang change of trim. So mga kabaro, sana ay may natutunan naman kayo sa ating episode ngayon. Sa susunod na episode, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa how to arrive in even keel.
Kung nagustuhan mo ang ating topic ngayon, pakihit naman po yung like button at pakisubscribe na rin. Bilang pagsuporta na rin sa ating munting channel. Maraming salamat po mga kabaro. God bless you po.